kagaguhan ni Trillanes lumabas mga kadunatics. Sa video na to, makikita mo at malalaman mo kung gaano kamasahol itong taong to. Hindi na natin papatagalin mga kadunatics. Let's go and watch this video. Grabe, sobra. Mga kababayan, sa video na ito makikita ninyo ang tunay na pagkatao nitong si Trililing na noon pa man ay umano'y mahilig manira ng buhay ng mga taong nagiging hadlang sa kanilang propaganda at sa pagnanais na hawakan ang kapangyarihan sa Pilipinas. Panoorin ninyo ang hudas na ito at kayo na ang humusga kung gaano siya kahusay mangmanipula ng tao. Imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Namatay. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? 10 a year, ha, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko kinuha yan. No, I'm just trying to protect my reputation. No. You don't have any reputation to protect. No. You don't have any reputation to Nagpakamatay si dating AFP Chief of Staff at dating Secretary Angelo Reyes. Ito ay sa gitna ng kanyang pagkakadawit sa umano'y katiwalian sa militar. Binaril ni Reyes ang kanyang sarili sa puntod mismo ng kanyang mga magulang. Isa rin si Trililing sa mga naging pasimuno sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay may mga nagsasabing nagdulot ng matinding stress kaya siya pumanaw. Pangalan ko pong pinangakalagahan po all my life. Tapos tawag-tawagin kayong masamang tao, magnanakaw, magdurugas. In the interest of the country to convict Chief Justice Renato Corona. Ako na-sorpresa dahil napansin ko na sa pagpapatakbo ng impeachment trial ng karamihan ng mga senador for administration. Ang akin lang, nalulungkot ako dahil nasira ang buhay ng isang tao. Si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Hindi naman pala corrupt. Pero bakit ka, ngayon, para kang isang wild animal na mga kadunatics kahit sino na lang kinakagat. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ikaw, klaseng tao maging vice ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, di pa ako nakababa siya na may putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Very dangerous, ambitious kasi. Gusto ko agad vice presidente. Gusto ito mag-presidente. Hoy, Pilipino, gumbisiin kayo sa mga ito. Pero kahit si Trillanes, kinuwestiyon din ng Commission on Audit o COA dahil sa 1.63 million pesos na budget para sa mga consultant. Tinatayang 400,000 to 500,000 pesos ang regular na budget ng senador para sa consultants. Nasa listahan ng mga consultant ni Trillanes ang ilang sundalong kasamang nag-aklas sa Makati. Pero bukod pa sa mga consultant, pinapasahod din daw ni Trillanes ang kanyang kasambahay at driver mula sa pondo ng Senado, ayon sa COA. Consultant din niya ang kapatid na si Juan Antonio na binabayaran niya ng 71,200 pesos kada buwan. Wow, kapatid 71,000 mga kadunatics kada buwan. Ilang taong na nakalipas mga kadunatics. Ang laki ng halagang ito. At maging ang mga campaign donors na sina Robert Fong at Fabian Go, binabayaran niya ng 80,000 piso kada buwan bilang consultant. Sina Fong at Go ay nag-donate ng tig-kalahating milyong piso sa kampanya ni Trillanes noong 2013. Yun ay abuse of power or abuse of right. Kapag ka nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I tell you, gigibayin na nila talaga yung bansa. They don't know how to govern. Ang tawag po nila sa inyo ay Trililing. Naiinis ka ba? Hindi po. Hindi ka naiinis doon. Ay, nako, Mayor Duterte, good morning, sir. Believe ako sa pamamalakad mo sa Davao. Mas maganda pa po kung ako magiging vice president mo sa 2016 election. Ayan talaga ang totoo mga kadunatics, no? Grabe. Ngayon, para pinakawalang satanas mga kadunatics, kahit ano na lang ginagawa para masira ang pangalang Duterte. Grabe talaga. At hindi lang yan mga kadunatics. Dito kasi sa pangalawang video natin panonoorin, dito mo makikita kung paano nawala sa atin ang West Philippine Sea mga kadunatics. Hindi sa panahon ni Tatay Digong.
Sa panahon ni Tatay Digong lang sila nagmalmal mga kadonatics kasi ayaw nilang pamamalakad ni Tatay Digong kaya doon siya tinitira sa West Philippine Sea. But eto talaga ang totoong nangyari mga kadonatics. 16 times bumalik-balik si Trililing. Backdoor yan mga kadonatics sa China para i-negotiate yung West Philippine Sea. At eto yung nangyari mga kadonatics. Panoorin natin. Yan. Special guest sa two-part edition ng Talk to the People ni Pangulong Duterte, si dating Senador Juan Ponce Enrile. Pero imbes na COVID-19 response ng gobyerno, sumentro ang pulong sa naging ugat ng tensyon sa West Philippine Sea. Nausisa rin ang backdoor talks ni dating Senador Antonio Trillanes sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mr. President to me was why Trillanes and not someone else. Yan ang tanong na binigyang diin ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang pagdalo sa Talk to the People ni Pangulong Duterte kagabi. Kinuwestiyon ni Enrile kung bakit si dating Senador Antonio Trillanes ang kumatawan sa Pilipinas noong Administrasyong Aquino para makipag-usap sa China tungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pagkatapos mga kadonatics, pabalik-balik ni Trillanes na wala yung West Philippine Sea sa atin. Diba? Inakusahan ni Enrile na pinaypas noon ni Trillanes ang Philippine Embassy sa China para sa back-channeling talks. Ang problema ko dyan, Mr. President, bakit si Trillanes? Pangalawa, bakit binaypas niya yung embahada natin sa Beijing? At sa impresyon ko, pati si Del Rosario, nakalihim ng Foreign Affairs noon, ay binaypas din niya. Walang kabangwang si Del Rosario doon sa meeting na yun na tungkol doon sa pinag-usapan sa Beijing. Tanong pa ni Enrile, sino ba ang humingi ng tulong sa Amerika kaya nagdesisyon ng Administrasyong Aquino na baklasin ang Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Ito kasi ang nakikita ni Pangulong Duterte na ugat ng tensyon. So, yun mga kadonatics, sila pala ang dahilan kung bakit umatras yung Navy visibility sa West Philippine Sea. Kaya, nabigyan ng tsansa yung China mga kadonatics na maglagay ng infrastructures. For me, sir, the beginning of this problem was when we retreated. Retreated. Since then, yung mga paperwork about the arbitral award has become meaningless. Tama. And the opposite camp of the political side ay nasabi that I should do my very best in asking the UN. Sa pananaw ng Kasi mga kadonatics, nawawalang bisa talaga yung arbitral ruling na pinanalunan natin mga kadonatics noong 2016 dahil umatras din naman tayo. Umatras yung Navy visibility sa West Philippine Sea. Kaya ang China, siguro naisip nila na nanalo nga kayo pero umatras din naman kayo. So wala mga kadonatics. Ito kagagawa ni Trillanes. Kaya nga, ang sabi, ibinenta ni Trililing, ibinenta ng Aquino administration ang West Philippine Sea mga kadonatics. At ngayon, nung si Tatay Digong ang humalili bilang presidente, nako, ibinalik nila yung issue na yun na eto, nawala, na eto, takot na takot ang mga Duterte sa China. Kasi bakit daw hindi maglagay ng military personnel mga kadonatics sa West Philippine Sea? Talagang grabe. Di ba? Kaya nga, binabatikos itong si Tatay Digong dahil sa West Philippine Sea na yan mga kadonatics, which in the first place, sa panahon ni Aquino, nawala yung pabalik-balik na backdoor ni Trililing mga kadonatics 16 times. Ni Enrile, di naman sayang ang arbitral ruling. Yun nga lang daw, walang police power ang UN para maipatupad ito. Sa akin po, hindi naman nasasayang yung decision ng arbitration dyan sa bagay na yan. Sapagkat nandyan na yun na palagay ko nakarehistro yung decision na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Matapos makausap si Enrile, deadman na raw ang Pangulo sa mga kritiko. Maybe I will just ignore my critics. That's the best thing, Mr. President. So to
Pabayaan mo na lang sila derail na me magkano from mo. my official duties. And I will just say that, well, after talking to Senator Enrile, you guys have become irrelevant to me. Pinagbawalan na rin ng Pangulo ang kanyang mga gabinete na magsalita tungkol sa issue. Isa lang daw ang pwedeng magsalita tungkol dito. It's my order now to the cabinet and to all and sundry, yung talking for the government to reframe the discussing itong West Philippine Sea with anybody. If we have to talk, we talk, and tayo-tayo lang. And there is one spokesman, si Secretary Harry Uduin. Sa isang pahayag, Yan, sinabi ni Trillanes sa mga sinabi ni Enrile. Kaya raw siyang itinalagang back-channel negotiator noon ay dahil mapagkakatiwalaan siya, hindi tulad ni Enrile. Tingnan nyo naman mga kadonatics. Inamin talaga ni Trililing na may back-channeling nangyari mga kadonatics. Dito pa lang malalaman mo na hudas talaga to. Hudas yung mga Aquino, hudas yung mga Dilawan, Pinklawan mga kadonatics. Okay, wait a minute. Layo muna tayo sa topic. Ganito na lang yung galit natin sa mga Pinklawan at Dilawan mga kadonatics. Because mga komunista to sila eh. Supporters ng mga komunista. Sino bang sumusuporta ngayon sa mga Dilawan at Pinklawan mga kadonatics? Etong mga sina Renico, Ilago, Dilima, Trillanes, etong mga kadonatics, hindi kinokondena ang CPP, NPA, NDF mga kadonatics. Hindi nila kinokondena. Kaya nga nung namatay yung estudyante mga kadonatics sa Negros, grabe! Galit na galit sila. Dahil isang researcher daw, ang namatay, researcher. Ay nako. Kaya ang pinaglalaban natin mga kadonatics ay tama. Kung ano yung binabato nila sa mga Duterte, wag na wag yung paniniwalaan mga kadonatics. Hindi rin daw niya binaypas si dating Philippine Ambassador to China, Sonia Brady. Huling bahagi na raw ng Hulyo Nagsalita o ka pa. Agosto nang pumunta si Brady sa Beijing. Panahong patapos na siya sa back-channel meeting. Pagkatalaga raw kay Brady, ay 16 agad times. pang nagbigay ng briefing si Trillanes sa kanya tungkol sa back-channel talks. Kaya wag na Still raw ibahin pa ang usapan dahil wala sa Scarborough Shoal ang problema lalo't matagal na itong nalutas ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang problema raw ngayon ay ang Spratlys na ayaw harapin ni Pangulong Duterte. Wow! So, si Tatay Digong pang may kasalanan dahil sa back-channeling niya mga kadonatics na wala yung West Philippine Sea sa atin. Di ba? Si Tatay Digong pang may kasalanan. We miss Tatay Digong a lot mga kadonatics. The kind of leadership na hindi natin makikita today. Tingnan nyo? Pinupuri pa ni Trililing itong si Bangag Jr. So, it means they are in this together mga kadonatics to destroy the Dutertest. Kaya, ang tanging malalapitan na lang ng mga Duterte ngayon mga kadonatics ay ang taong bayan. That's why we don't lose hope and support mga kadonatics sa kanila. Salamat at comment down below. Babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Bye-bye.